Opisyal ng popondohan ng pamahalaan ng Estados Unidos sa pamamagitan ng US Trade and Development Agency, USTDA, ang feasibility study para sa iminumungkahing 600 billion pesos Sangley Point International Airport, SPIA, sa Cavite. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Pinondohan ng United States Trade and Development Agency, USTDA, ang feasibility study para sa panukalang Sangley Point International Airport, SPIA, sa Cavite. Ayon sa anunsyo kahapon May 12, 2026, ang proyektong ito ay naglalayong solusyonan ang matinding pagsisikip ng trapiko sa himpapawid sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, na nagulat ng mahigit 52 milyong pasahero noong 2025. Pinagkaloob ng USTDA ang pondo sa lokal na project developer na Cavitex Holdings Incorporated, ang nangungunang konsorsyum sa proyekto. Pinili ng Cavitex ang The SAP Group LLC na nakabase sa California upang magsagawa ng teknikal na pagsusuri, na isasama ang pagtataya ng trapiko sa himpapawid, pagmomodelo sa pananalapi, at ang disenyo ng mga protokol ng seguridad para sa isang pasilidad na nilalayong magsilbi bilang isang pangunahing gateway para sa paglalakbay patungo sa US. Saklaw ng kabilang sa pag-aaralan ang air traffic forecasting, financial modeling, at pagbuo ng mga modernong security screening protocol. Layong bawasan ang bigat ng mga pasahero sa NAIA na nakapagtala ng humigit kumulang 52 milyong biyahero noong 2025. Didisenyo ang paliparan upang magkaroon ng mga ligtas at direktang lipad patungo sa mga pangunahing aviation hubs sa Estados Unidos. Ang proyektong ito ay sentrong bahagi ng Luzon Economic Corridor upang palakasin ang koneksyon ng infrastruktura at katatagan ng ekonomiya sa bansa. Susulong din sa pag-aaral ang pagbili ng mga teknolohiyang gawa sa Amerika tulad ng screening systems, safety equipment, at telecommunications networks. Ang proyekto ng Sangley ay isang sentral na bahagi ng Luzon Economic Corridor, isang estratehikong inisyatiba na idinisenyo upang palakasin ang katatagan ng ekonomiya at koneksyon sa infrastruktura sa buong isla na may pinakamataong populasyon. Ang mataas na dami ng direktang internasyonal na paglalakbay sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ay sumasalamin sa matatag na pagkakaibigan ng ating dalawang bansa, sabi ni Thomas R. Hardy, USTDA Deputy Director. Ipinagdag niya na ang proyekto ay naaayon sa mas malawak na layunin ng pagpapanatili ng isang libre at bukas na Indo-Pacific sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng ligtas at mahusay na trapiko ng pasahero. Para sa Cavitex, ang suporta ng US ay nagbibigay ng parehong teknikal na kadalubhasaan at isang gateway sa teknolohiyang Amerikano, susuriin ng pag-aaral ang paggamit ng mga solusyon sa US para sa screening ng seguridad, telekomunikasyon, at pagtatayo ng paliparan. Habang ang halaga ng proyekto ay nananatiling napapailalim sa mga natuklasan ng pag-aaral, ang consortium ay dati nang nagpahiwatig na ang multi-phase redevelopment ng dating naval base ay maaaring mangailangan ng pamumuhunan na lampas sa 500 na bilyong piso. Ang proyekto ay idinisenyo upang pangasiwaan ang parehong trapiko ng kargamento at pasahero, na nagbibigay ng kinakailangang relief valve para sa saturated airspace ng kabisera na rehiyon. Ang isang first mover para sa paglahok ng gobyerno ng US sa mga umuusbong na infrastruktura sa merkado, na nagbibigay ng teknikal na batayan na kinakailangan upang gawing bankable ang mga malalaking proyekto. Sa pamamagitan ng pagpopondo sa mga unang yugto ng pagpaplano, nilalayo ng ahensya na iposisyon ang mga kumpanya sa US para magbigay ng mga espesyal na kagamitan at serbisyo na kailangan para sa pagpapatupad.
Ang pagtatayo ng Sangley Point International Airport ay inaasahang makatutulong upang matugunan ang tumataas na pangangailangan sa paglalakbay ng Maynila at lumalalang air traffic congestion sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga kargamento at kapasidad ng pasahero. Noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang Sangley Point Airport sa Cavite City ay sumailalim sa mabilisang rehabilitasyon at pagpapalawak sa ilalim ng programang Build Build Build. Ang pangunahing layunin nito ay maibsan ang matinding pagsisikip ng trapiko sa himpapawid o decongestion sa Ninoy Aquino International Airport. Noong June 2019, matapos ang isang biglaang inspeksyon sa NAIA dahil sa sunod-sunod na kanselasyon ng flight, iniutos ni Duterte sa Department of Transportation, DOTR na simulan agad ang operasyon sa Sangley Point. Naglaan ang pamahalaan ng humigit kumulang 486 na milyong piso para sa mabilisang pag-upgrade ng dating base militar, Danilo Atienza Air Base, upang maging isang civil airport. Habang ginagamit ang maliit na paliparan para sa mga domestic cargo at pribadong eroplano, itinulak din ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite ang mas malaking proyekto, ang gawin itong isang dambuhalang internasyonal na hub sa pamamagitan ng reclamation. Noong February 2020, iginawad ng Cavite LGU ang kontrata sa consortium ng China Communications Construction Company Limited, CCCC, at Macro Asia Corporation, upang itayo ang unang bahagi ng $10 bilyong mega airport. Ngunit noong January 2021, kinansela ng gobyerno ng Cavite ang kasunduan sa kumpanyang Chino dahil sa kabiguan nitong magsumite ng mga tamang dokumento at kakulangan sa commitment na bunsod na rin ng pandemya. Dahil dito, naiwang nakabinbin ang malaking planong internasyonal na paliparan hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Duterte noong 2022.